Pastora na magtuloy pa rin yung teaching ng kahit 30 minutes. Mahirap po kasi minsan na nababakante, no? At least 30 minutes. Last time, pinag-usapan po natin ay about discipleship. Discipleship is about learning, no? Matuto, because a disciple is a learner. Yun po yung ating pinagsimulan, no? And pinagsimulan din po natin na ang discipleship is more on discipline. Disiplina, no? At hindi lang siya disiplina when it comes to kinokorek. Discipline comes in many forms. Pwedeng tinetrain, mine-mentor, kino-coach, ini-equip. Okay? Pero pinakamataas na antas ng discipleship or discipline is modeling. No, kung meron mang mataas na antas ng discipline, para makita yung discipline, it is modeling. Modeling. Kaya nga kung paano nagsalita si Jesus, nakikita sa mga disipulo kasi na-i-model. At ganun din po sana yung mangyari sa atin, no? That we model what we should be modeling. But again, Christ in us, hindi yung sarili natin. Kaya po yung discipler talagang dapat ay nakatuon din kay Christ. Imitate me as I imitate Christ. Hindi tayo magiging discipler tas tayo i-imitate. Hindi po. Dapat si discipler nire-reflect si Christ sa buhay niya. Malinaw po tayo doon. At ngayon pong 30 minutes, pag-usapan po natin yung discipline when it comes to our spirit. No? Tatlo po yung pagsusubukan nating, definitely hindi natin mahihimay ng sobra yon. Pero at least introduction. Discipline when it comes to our spirit. Bakit ba natin kailangan disiplinahin yung ating spirito? Kanina lang ang ganda ng topic, no? And that's one part of it, no? Spiritual discipline. Let's pray. Father, we thank you. We thank you that you allowed us once more. Pinahintulot mong muli na kami ay magkasama-sama, maupo at mag-aral ng iyong salita. Dalangin ko po sa aming pag-upong ito, samahan mo po kami. Ikaw ang magturo sa amin. Banal na Espiritu, guide us. Not my words, not the words of anyone, but God, only from your words through the Holy Spirit. That your Holy Spirit will talk to our spirit, not only to our minds, but directly to our spirit. Thank you, God. Let there be calmness in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Bakit po natin kailangan magkaroon ng disiplina when it comes to our spirit? So malinaw naman po yan. Alam naman na natin yung spiritual activities. Pag sinabing spiritual activities or spiritual, ano bang isa pang term sa activities? Spiritual na practice. Ayan. Mga spiritual practice na sinasabi natin. Isa, syempre, prayer. Pangalawa, pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Through the Bible. Pangalawa, prayer. Mga spiritual activities, spiritual, ano sinabi ko kanina? Practices. Pero, minsan, kaya kailangan malinaw sa atin to. Minsan, napagkakamalian, no, na kapag nagbabasa na ng Bible, o kaya ay nagpe-pray, ay spiritual na. Ulitin ko po, minsan napagkakamalian na kapag nagbabasa ng Bible at saka nagpe-pray, ay spiritual na. Bakit? Hindi ba ganun yun, Brother Arn? Maaaring manifestation. Pero maaari kasi ding magaling lang talaga magsalita. Kayang mag-pray, malakas ang loob. Pwedeng ganon. Pero, pag pinakinggan mo in your spirit, alam mong hindi spiritual. Okay? Maaari din namang magaling magbasa. Lahat naman tayo sanay magbasa. Sanay magkabisa ng Bible. No? Maraming nako-quote from the scripture. Nagtutunog spiritual. Ay, galing nito. Spiritual tong tao na to. Ang daming alam. Pero, pagpapakinggan mo with your spirit, ibig sabihin po sa pagpapakinggan na, kapag i-discern mo in your spirit,
ay minsan ginagamit lang pala yung salita ng Diyos to manipulate. Alam natin yan, di ba? Ang daming mga relihiyon, ma-manipulate o nagiget po natin yon. Kaya po, we really need to be very sensitive with our spirit. Kaya po siya pinapractice. Kaya po siya dinidisiplina. Kasi hindi lahat ng nagbabasa, nagko-quote ng Bible, spiritual. Okay po. Kaya nga, we need to discern every spirit. We need to test every spirit. Bible po nagsabi. Hindi ko lang po makot kung saan, pero sinabi po ng Bible, test every spirit. Kasama po yung spirit mo. Spirit ko. Lord, ba't ganito yung ano ko sa kanya? Toward, my feelings toward this person. You need to test even your own spirit. No? Kailangan mo siyang i-test. So, spiritual activities or practices, good po iyon. Pero dapat, ma-i-apply po siya into spiritual acts. Ulit, spiritual activities, practices, dapat ma-i-apply into spiritual act. Get po natin yon. Kaya po pag binalikan ninyo, yung ating leadership, Christian living, at yun pong doctrinal, yun po yung application. Kaya po may discipleship. Nagbasa nga ng Bible, halimbawa, ang sabi, the pure religion is that you visit the widow, have the passion for the fatherless. Sabi po ng James, kung di ako nagkakamali, that's pure religion. Tanong, na-apply ba natin yon? Sample lang po yon. Kasi yun yung spirituality. Yun yung discipline ng spiritual. Okay po, but again, babalik tayo sa pundasyon. Hindi naman pwedeng alisin yung pagbabasa ng Bible at pananalangin. Walang taong magiging spiritual nang walang disiplina sa pagbabasa ng Bible at prayer. Naget nyo naman po yon? Dalawang extreme kasi, ulitin natin. Baka kasi nagbabasa ng Bible, nananalangin, akala natin spiritual na. Kailangan po yung i-discern. No? Pero, another thing, wala naman pong magiging anak ng Diyos na spiritual nang hindi nagbabasa ng Bible at hindi nananalangin. Mas malabo po yun. Naget po natin yon. Kaya po, wala tayong makikitang anak ng Diyos o Kristiyano na pag pinag-pray, ay, hindi pa ako sanay mag-pray. Wala tayo dapat nakikitang mature na anak ng Diyos na again, ilang taon na nakakarinig ng salita ng Diyos, pero John 3:16 pa rin ang alam na salita. Tapos pag kinote pa yung John 3:16, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing, pa sasabihin. No. Again, discipline will lead to maturity. Walang nagmamature na ang prayer life, okay, pag-pray lang, tinatanggihan. Ang Bible reading, walang Bible reading. Spiritual activities. That's discipline po. Bakit? Biblical po lahat. Do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Bible. Okay? Pag tinignan nyo po, yung ministry ni Jesus, puntahan natin yung discipleship. Pag tinignan nyo po, yung way ng discipleship ni Jesus, discipling the 12, lahat po ng maririnig nila kay Jesus, kino-quote niya from the scripture. Most ng interaction ni Jesus, kino-quote niya from the scripture. Puntahan natin ulit. Ilang taon po dinisciple ni Jesus yung mga disciple? Most likely 3, di ba? Kasi 3 years lang siya nag-minister. Get po natin iyon. Pero ilang taon yung preparation ni Jesus? 30 years. 30 years po siya. Kung babalikan nyo po yung inyong Bible,
Nung siya po ay dinala para sundin yung kustumbre or custom nila, dinala po sa templo si Jesus, tapos papauwi na sila, naiwan si Jesus. Okay? Tapos binalikan nila, tapos ang sagot ni Jesus sa kanila, ba't ka nandito? Hindi nyo ba alam na dapat ako ay nasa bahay ng aking Ama? 30 years po na si Jesus mismo, siya ay dumaan into discipleship. Pero sino nag-disciple kay Jesus? May nag-disciple ba kay Jesus? Ako, ang hirap sagutin naman ng tanong. May nag-disciple ba kay Jesus? Kasi si Jesus yung ating magiging pattern. May nag-disciple ba kay Jesus? Bilang? Sino, Ate Beth? Tatay niya. Okay. Sino pa? Sino? Mother, nanay niya. Sino pa? Or in short, parents. May nag-disciple ba kay Jesus? O yung kanina, yung kwento. Saan siya nakita? Sa temple. So may nag-disciple kay Jesus. Tanong. Ano pa? Definitely, syempre, the Father in heaven. No? Kaya nga wala siyang ministry, mamaya makikita natin, na bago siya talaga lumakad, gumawa, sabi niya, ginagawa ko lamang at sinasabi ko lamang kung ano yung nakikita ko at pinapagawa ng Ama sa akin. No? Pero, sabi nga ni Ate Beth, bilang tao, may nag-disciple. Kasi si Jesus Christ, nagkatawang tao, 100% tao, 100% na Diyos. Malinaw po tayo doon, ha? Okay. So may nag-disciple sa kanya bilang tao kasi hindi siya pwedeng mamuhay ng hindi makikisalamuha sa tao. Kaya nga dinisciple siya ng tatay, ng nanay, at ng paligid niya. Okay po. So, ano yung pwede nating matutunan doon? Kung si Jesus nagpa-disciple bilang tao, sa mga tao, tayo din dapat meron. No? Dapat tayo din meron. Yun nga lang, pipiliin natin. Saan po nakita si Jesus? Sa tambayan po ba? Sa templo. So saan po siya nagpa-disciple? Sa templo. Ibig sabihin, doon sa mga tamang tao siya nagpa-disciple. At sana po ang church, ang templo, ay maging isang lugar na kung saan ang mga kabataan, mga matatanda, at ang bawat isa ay makakakita at makakasumpong at makakaranas na sila ay madi-disciple. Yun po yung prayer natin. Para hindi po sila pupunta kung saan-saan. Kaya ulit, si Jesus, saan natin nakita? Sa templo. Hindi nagpa-disciple kung kanino. Maliwanag po tayo doon. Nagkakaroon naman po ng linaw. Okay? So, discipleship of Jesus, siya muna. No? Meron ba siyang prayer time bago siya nag-minister? Si Jesus. Meron. Kung matatandaan niyo po, bago siya pumunta ng ministry niya, siya po ay tinukso, siya po ay nag-prayer and fast 40 days. Yun po yung bago. Basahin niyo po yung Bible niyo. Right after nun, saka siya nag-minister. Saka siya nag-launch into ministry. Kaya po si Jesus, ang kanya pong discipline, spiritual discipline sa sarili niya when it comes to prayer, talaga pong kitang-kita. Bago siya nag-ministry, 40 days, 40 nights, prayer and fasting. Doon ba natapos yung kanyang discipline in prayer? Hindi. Basahin po natin yung ating Bible. Bawat story, sabi niya sa mga disciple, tara na, umalis muna tayo. Pagod tayo masyado, dami nating ginawa. Ulit-ulit po yun. Basahin niyo po yung four books, yung gospel. Ulit-ulit yun. Sabi, let's seclude ourselves. Let's go to the solitude. Umalis muna tayo sa crowd. Hindi po sila nagpaka-busy
sa ministry. Pero ulit, nag-ministry sila, pero kapag alam na nilang drain na sila, teka, hindi rin tayo magiging effective dyan sa ministry na yan. No? Let's go back to our private room, strengthen ourselves. No? Mahirap pong mag-ministry. Nararamdaman nyo po ba pag nagmi-ministry, nagkakaroon kayo ng ministry, pag yan po puro physical lang, mapapagod po kayo. As in, mapapagod kayo. Or mapapagod tayo pag puro physical po natin yan. Kaya po, importante yung spiritual discipline. Inuuna po ang spiritual. Bakit? Kapag okay na in the spiritual realm, susunod lang po yung physical. Medyo malalim na teaching, pasimplihin natin. Pag ako halimbawa ay inis kay Teacher Josephine, inis ako sa kanya kasi pinalo niya si Gran. Kunwari lang, no? Yung spirit ko is against her spirit, magmamanifest na yon in the physical. Di ko siya papansinin, maiinis ako, papatirin ko siya, no, lalagyan ko, pagbibigyan ko siya ng kape, lalagyan ko, duduraan ko. Ang worst nung nung isip ko. Pastor, sorry, yung mind kanina, no, hindi pa captive. No? Kasi in my spirit, I'm against her spirit. Tas magmamanifest yun in the physical. Maaaring lahat ng inisip ko na yun, gagawin ko yun talaga sa kanya. Pero, kung inayos ko yung spirit ko, nagkaroon ako ng spiritual discipline, no? Pinag-pray ko, Lord, nainis ako kay Teacher Josephine. Pwede niyo po ba akong ayusin? No? Pag inayos ko na yun in the spiritual realm, lahat ng mga iniisip ko sa kanya, hindi na yun magmamanifest. Instead, ang magmamanifest, babatiin ko siya, pagtitimpla ko siya ng kape na masarap, na walang dura, diba? Hindi ko siya papatirin, aalalayan ko pa siya. Magbabago po. Naget nyo po? Naget nyo? Mas pinababaw natin. Yun po yung spiritual discipline. Kapag wala po tayong spiritual discipline, lahat po ng makikita sa physical natin, bangga lahat. Babangga. Kaya nga ang isang taong spiritual, maaaring mainis, pero ang dulo agad nakakapagpatawad. Yan ang anak ng Diyos na spiritual. Okay? Bakit? Sa totoo pong buhay, kapag ang pag-usapan natin forgiveness, hindi po natin yan kaya ng physical. Kasi sa totoo, hirap kayo magpatawad. Tama po? Lalo kung nasaktan ka talaga, mahirap magpatawad. It's only by the Spirit of God in you that you can do that. Pero paano yon? Practice. Discipline your spirit. Paano? Dalawa lang ulit. Read your Bible and pray. Read your Bible and pray. Kung babalikan niyo po yung ating teaching ng leadership, Christian living, at saka doctrinal class, ulit-ulit po yun. Basic po kasi siya. Read your Bible, pray. Read your Bible, pray. When you pray, you talk to God. When you read your Bible, God will talk to you. Relationship, communication. At doon makikita, ay eto, disciple to ng Diyos. Kasi may spiritual discipline. Hindi lumalakad in the flesh. Kasi kung flesh, pag may kainisan ka, di ba, pipisikalin mo na lang eh. Ulit, eye for an eye, tooth for a tooth. Makikipag-physical ka na lang eh. Physical yon. Pero ang isang anak ng Diyos, not walking by the flesh. Pag binasa niyo po ang Galatians 5, please read your Galatians 5, kung saan natin hinugot yung Galatians 5:22.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, goodness, and, faithfulness. Nagrambol-rambol, pero lahat po yun. Pag binasa niyo po yung buong chapter na yon, sabi, do not walk in the flesh, but walk in the Spirit. Pasimplihin pa natin. Nung tayo po ba ay nakakilala sa Diyos, ano po yung nabuhay sa atin? Spirit. So dapat, ano na yung lakad natin? Spirit. No? So Brother Arn, dapat pala lumulutang tayo. Nakalutang na tayo. Hindi po. Kaya nga, ang ulit, kailangan buo yung ating discipline. Inuna lang natin yung spirit, susunod yung soul, then physical. Kasi meron yan iba't ibang discipline. Pero dun muna po tayo sa spiritual discipline. Sabi ng Galatians 5, walk in the Spirit. Because when you receive Christ, the Spirit of God is in you. So dapat, kung ang Spirito ng Diyos ay nasa atin, ano ang magmamanifest? Spirit ni God. Pero again, we know workout po iyon. Dinidisiplina. So ngayon, puntahan na natin yung dalawang discipline. Introduction lang yon para makita ninyo. Kailangan ko pala mag-spiritual discipline. Balikan na natin. Ang init. Bible reading. Hindi ko na po patataasin ng kamay, pero tingnan natin, subukan natin sagutin personally yung mga tanong na ito. Sa loob ng isang araw, gaano ang Bible reading ko? No need to, sarili lang po, sarili. Sa loob ng isang araw, meron daw 24 hours in a day. Sa 24 hours in a day, ilang oras ba ako nagba-Bible reading? Sige po, self-assessment, no? Next na tanong ko pang lahat. Sino po naka-cover to cover ng Bible? Nabasa po ang Bible. Ate Malu, Ate Este, Brother Christian, tatlo. Wow, congratulations. Ako po hindi ko pa po siya nababasa. Cover to cover. Pero sana ma-challenge tayo kasama ako na basahin siya cover to cover. Bakit? Alam niyo po, kahit ulit-ulitin yung basahin ang Bible, dahil po yan ay buhay at buhay. Ulitin ko po, dahil ang Bible ay buhay at buhay, hindi po kayo mabobore. May bago po kayong makikita sa salita ng Diyos. Sino po ang nabobore sa pagbabasa ng Bible? Yung hindi buhay ang Espiritu. Pero kapag buhay ang Espiritu, kinagugutuman, kinauuhawan ang salita ng Diyos. So congratulations po sa nakapagbasa na cover to cover. Yung iba, ilang ulit talaga. That's spiritual discipline po. Minimithi po siya. Dinidesire. Kaya po siya disiplina. Hindi po siya yung wishful. Hindi po, ang disiplina hindi siya wishful. Ang disiplina po ay tinatayuan, nilalakaran, ginagawa. Kaya nga po, spiritual activities dapat maging spiritual act. Madali po ba ang disiplina? Last week na pinag-usapan natin, madali po ba ang disiplina? Hindi. No? Hindi po madali ang disiplina. Kung paano nagdidisiplina ng katawan, no? Diba? Mag-count ng calories, mahirap, no? Pero sabi din ng Bible, in Hebrews, balikan po natin, no? Discipline or correction is not pleasant at the moment. Yun naman po talagang mahirap eh. Diba? Sa calorie counting, ano lang mahirap? Yung umpisa, yung una. Pero kapag nadisiplina mo na yung sarili mo, tuloy-tuloy na yan.
hahanapin mo na yan. Pag napunta na yan sa sistema ng katawan mo, hindi na yan mawawala. So balikan natin ang tanong, sa loob ng isang araw, ilang oras yung nagbabasa ako ng Bible? Ulit, walang condemnation kasi wala namang pinagtataas. Assess lang po natin sarili natin. No? Pero itaas po natin yung tanong, sa loob ng isang araw, ilang oras akong nagme-meditate sa salita ng Diyos? Parang pareho lang yung tanong mo, Brother Arn. Magkaiba po siya. Magkaiba po si Bible reading sa meditating. Magkaiba po siya. Ang Bible reading, basahin mo siya, isang chapter. Pero ang meditating, talagang uupuan mo siya, babalikan mo siya hindi lang nung araw na yon, pwedeng bukas, isang linggo, you meditate on it, nginunguya. Yung Bible reading, maaari siyang parang fast food. Kumain ka, fast food. Pero yung Bible meditating, ikaw talaga yung mismong nagagayak ng kakainin mo. Matagal, pinoproseso, ginagayak. Hindi minamadali. Nginunguya, hinihimay. Yun po ang meditating. So, dalawang tanong. Bible reading and Bible meditating. Now, banggain natin yung tanong na yon. Gaano ko katagal mag-FB, mag-Netflix, mag-TikTok, mag-online games, makipagchismisan sa kapitbahay, magtrabaho? Ano pa bang ginagawa natin sa loob ng isang araw? Ibangga natin yung tanong kanina. Sa tanong na to. Ulit, di ko kailangan ng sagot. Kayo po sumagot sa sarili ninyo. Gaanong oras ang inuubos ko sa mundo? Because again, we are doing spiritual discipline. We cannot have a transformed mind. We cannot have a mind captive in obedience to Christ kung wala pong disiplina yung spirit natin. We need to discipline our spirit. Ang ibig pong sabihin that you take every thought captive to Christ, in obedient to Christ, yun nga yung punuin mo ng salita ng Diyos. Kasi sabi, if you love me, you will obey my command. How would you know my command kung wala namang lamang command? Naget po natin yung point. Nakakalata yung discipleship, no? Yan po kasi talaga. Ina-assess po talaga natin yung ating mga sarili. Kasi it's a discipline. Ulit, hindi lang po kayo. Kami, lahat po tayo. Kabilang po yung sarili ko. Kasi pag sinabi ko sa inyo, sagot ko doon sa ilang oras, sa isang araw, naku, bagsak din po ako. Kaya po tayo nagtutulungan. Okay po. Last 1 minute na po ako kasi kailangan naming mag-meeting. Itutuloy ko na lang po ito. Pero doon muna tayo sa Bible reading. Isusunod pa natin yung prayer life. Walang anak ng Diyos na hindi alam ang boses ng Diyos. If you love me, you will obey my command. My sheep know my voice. Alam dapat natin. Sensitive, full of discernment tayo. Sensitive yung spirit natin sa naririnig natin. Sa Diyos ba to? Salita ba to ng Diyos? O hindi? Kasi pag hindi po, maliligaw tayo. Marami pong naliligaw.
kapag hindi po nagkakaroon ng spiritual discipline. Kaya magtataka po kayo bakit ang daming ng mga kapatid natin na punta kay, yun nga, kay Kibuloy o sa ganitong relihiyon. Bakit marami? Di po ba kayo nagtataka sa ganon? Ba't ang dami? Samantalang tayo na sinasabi nating lumalakad sa katotohanan ang konti. Alam nyo po, masakit na realidad, ang taas po ng disiplina kasi nila. Aminin po natin, ang taas ng disiplina nila. Pumunta po kayong INC, grabe disiplina. Sa tithing o kung ano man, grabe disiplina. Sa doktrina, grabe disiplina. Yun nga lang, syempre, sa totoong buhay, iba naman disiplina nila, no? Pero grabe po ang disiplina ng ibang, kahit bulag po yung bulag na yung sinusundan nila, pero disiplinado po sila. So bakit tayo na lumalakad, inaangkin natin na lumalakad sa katotohanan, bakit hindi tayo maging disiplinado? Bakit? Yun yung tanong. Bakit? Ba't hindi natin madisiplina yung sarili natin? Let's pray. Father, we thank you. Though quick and simple at mabigat yung amin pong pinag-uusapan, pero kung seseryosohin namin to, you will also take us seriously and sincerely. Natutulungan mo kami na disiplinahin namin yung spirit namin, especially in these two spiritual practice, reading your words and communicating with you. I pray, God, na stir up mo muli yung puso namin, that we will find ourselves your disciples, na may disiplina. Na may disiplina. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Tuloy po natin yung atin pong discipleship topic next time. Still, doon pa rin po tayo sa spiritual discipline. Sana po ay na-challenge ang bawat isa dahil tayo po ay mga spiritual. God bless you all.